Praise the Lord. Once again, kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon ug mga kahigalaan ko din na sa Dios, grasya, kaluoy, bendisyon sa atong langitong amahan. Sige hapon, manawon ta pang atong tanan ug welcome sa lain sab nga hugna sa atong Bible study dinhi sa tulumanotang The Sovereign Grace Hour. Na kini nga atong tulumanon programa sa kunang kaunay ginaingon nga sponsor kini mong iglesia sa Davao, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Nga diin sa matag adlawng Huwebes alas 6 sa gabi doon natay pagka alas 10:30 ang ato nga uga sa mga adult. O kung kamo niya siyudad sa Davao, amo kamong ginadapit nga mo tambong sa nining maong mga schedule sa atong services. O usab diha sa inyong mga lugar, kung na din hay mga Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions, tambong mo sa ginapatigayon nga panimbahon. O sige, ito ta sa pagampo. But before that, atong pagtimbaya di ay karong adlaw, no? Uy, birthday di ay ni mag-ina si igsoong Marlene Lausi o si Marvin, no? Lausi karong adlaw sa ulog kasumaran sa ilahang natawhan. Happy birthday, Sister Marlene o Brother Marvin, no? Ang mag-ina ni. I do not know kang Brother Babes, so gay kang bulan na Brother Babes, Brother Babes Lausi. Okay, sige, atong pahibalo sa makausap pa, nga karon nagyong bulan na sa Agosto ang ato ang pagahimuon din sa Talibon, Bohol, usa ka Bible Seminar on the Doctrines of Grace nga diin kami ni Pastor Roy Kasipli maghatag og kanang mga lectures, no? Kaming duha mga lecturers nining atong ipatigan nga Bible Seminar. Diata sa Birac Beach Resort alas 8 sa buntag, Tres Talibon, Bohol. O kamong mga naminaw karon sa Mondapita Dias Bohol, tambong mo kay doon natin ipanghatag sa mga basahon, no? Booklet ni ay Doctrines of Grace ni ay kaduha ang Landmarkism. Nga libre ni siya nga booklet na to panghatag o usab ang ato ang siyempre, no, kay maabtan pa niya nagpaniyot to, lunch na to, libre usab. Okay, so karon ang pizza 22, dool na. Okay, so, no, dool na ang ato ang pagbisita din na sa Bohol. And then, karong sunod simana na pod, atong training din na sa Buso, sa atong mission din na sa Buso, Mati City. Ano, doon na tayo ginapatigay o rather paghimuon nga pagbansay-bansay sa ato ang mga kalalakinan. So Brother Edwin, ang Brother John Rofon, kang Brother Ray Jaris, Pastor Ray Jaris, Pastor Ray John Rofon, Brother Daniel o ang inyong mga men, no? Patambunga sila. And then sa ato sa mga men din istagom sa Dalisay o bisan pagagikan din sa Davao. Okay, salusimana na pizza 15, Biyernes, alaw na sapon, antod ta na pagka ugma Sabado sa Udto Kutob, no? Okay, sige, ato ta sa ang kuan pa, ato daing i-advance pagpahibalo ni karong bulan sa Septembre, itugod sa Ginoo mga igsoon, nata din na sa Bato Milong, no? Sa pizza 27, gumikan sa money ang mission na mo imukuha sa quarterly fellowship nato, no? Dahil sa mission sa Bato Milong, sa papanguna ni Brother Mario Labawan. Masama diya, Pastor Mario Labawan, Brother Edwin, og sa mga kaigsuunan din, Okay, so muna maigsoon na ito ang mga pahibalo, no? Then sa Oktubre, sa ako nang na-announce gahapon, Lord willing, nasit na ni ang schedule din sa Kidapawan City, sa atong mga listeners din sa Kidapawan, no? Din sa Matalam, din sa
basta din sa North Cotabato area, no, nga maabot atong Pasibia karon atong Bible Seminar on the Doctrines of Grace, atong paghimuon na sa Oktubre 25 adlawng Sabado diha ta sa alauna sapon, diha ta sa Buyaks, no, ay dihay litsunan, litsun manok bitaw og limpo, at bangyod na sa Lanao Central Elementary School, National Highway di Kidapawan, di ba? Tako dihang Buyaks na sila VIP room. Diya ta mag-tigom alauna hangtod alas 4 sa hapon, ha? Libre gyapon ni siya, muna itong kanang gina kanabang pahibalo nga manghatag tayo mga basahon nga walay bayad, ha? Okay, sige. Ato ta sa pangalyo po kay mag-Bible study na sabta. Ato na sa mga tunan pulos, Ginoo, let us pray. Gracious, eternal, and loving Father, once again, Lord, niya kami kaduol sa imong mahal nga presensya this time. O nagpasalamat sa privilege, Father, nga ang imong mga pulong among mausana sa pagtuon, paghisgot. Thank you, Father, sa kaluwasan ng walay bayad diya kang Kristo Jesus. Salamat, Ginoo, kay buhi ang mga pulong nga mong ginatunan nga mo'y himong kahayag sa amo ang agyanan laparhan sa mga tiil. Nga, Ginoo, kung kini sa kanunay pagkatipigan na mo sa mga kasing-kasing, dili kayo kami makasarabato kanimo. Lord, among ipanugyan kanimo, bisan pa ang una, ang mga kaigsuran na mo, labi na ang mga naasbalatian, kang Imon Narte o Ster Aning Dinis Bohol, kita ni mo, Lord, ilang mga health conditions, bangan mo sila, Ginoo, kaayuhan sila mga balatan, even sa kang Rachel, anak ni Badlingling, so nori din sa Malalag. And then, Lord, akong idala sa pagampo padayon sa kang Durang, sa kang James, o gabisan pagani kang Brother Raul Alfante nga admit din sa ospital sa Davao. Pray, Father God, sa imong healing hand, anak kanila maghatag ka Ginoos kaayuhan, kompletong kaayuhan. And then, Lord, ako sa mga idala sa pagampo di ay, bisan pa sila ni igsoong Marlin Lausi o anak nila si Marvin, ang mag-ina Marlin o si Marvin nga ga-birthday karong adlaw. Pagampo na ako, Ginoo, tagan pa sa daghang pang taas pang kinabuhi o si Marvin makalampos siyang pagtuon kauban sa iyang sister. And then, Lord, i-bless ang ilang panginabuyan, ilang gamay negosyo. O sab, Lord, akong pagampo ng imong mga panalangin ang mga schedules na mo, karong bulana, pag imong Bible Seminar sa Bohol, kung tagin ang mga panalangin ini, ang amo sa mga planong pagbisita dito sa Occidental. And next month, Bible Seminar is Kidapawan by October also. Bless o amahan ang patago sa karon nga gapaminaw silang mga panginabuyan, trabaho, negosyo, bisan pa silang mga nagapanguma. Ginoo, ikaw magapanalangin niini padayon. Brother Doming Basino, sila ni Brother Lingling, eventually ni Brother Romel. O sab, Lord, akong das pagampo di ay kompletong kaayuhan ni Igsoong Susan Mara. Bless our Father. Bisan pagani, Lord, amo nga seminar next week, kauban sa mga kaigsuonan, mga men din sa Davao Oriental area. Bless, Lord, ang yung mga pulong karon ng pagkatunan. Amo yung mga pagampo kanimo, O Dios, pagpanugyan. Tungod sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong manluluwas, gisalig na mo. Kini nga tanan. Amen and amen. Sige, maison, atong ipadayon ang paghisgot mahitungod nining kasimbahanan o kaiglesia sa ato ang Ginoong Kristo o sa mga pagtulunan ini. Apan sa ipadayon niya na itong niaging adlaw, dunay nag-text na to, no? Pangutanan ni siya. Apan sa ipadayon niya, maison, tingali daig na mo yung mga pangutanas ng programa, ha? Ato daig cell number, sige, kawaan niyo palihog ni. Sa atong smart number is 0918-54-84-852. Mauna siya atong smart number, no? 0918
0917-5484852. Ang globe number nato is 0995-2130-764. Now, atong pagtagar ning nag-text nato, cell number 97-76-20-419. Iyong panya din good AM, may butang sab. Malawas na ba ang pagtuo? Wala sa pagbuhat og maayo. Kung kapag sulti, ang tao bang walay binuhatan? Malawas ba? Higala niya, no? Una, atong dapat masabtaning kung may sagot og kaluwasan, wala gyud party ang tao diha. Kay kanang tanan trabaho maguna sa Ginoo. Ngano man nakaingon nga walay diha sa kaluwasan, wala gyud ato diha. Kana gumikan kay on the first place. Ang tao nahimong patay spiritually. O basa na to na sa daghang mga bersikulo, no? Efeso 2:1 si Apostle Paul nag-remind sa mga Kristohanon sa Ephesus nga sila gibuhi sa Dios sa mga patay pa sila sa kalapasan o kasalanan. So, by partisipasyon ang taong patay para mabuhi siya, sama sa usa ka tawo physically dead. Ang taong naalaslungon o nagbuhiod siya sa iyahang kahimtang patay physically, nabasay mahimo aron mabuhi siya? Wala. The same thing also may son sa spiritual things. Ang taong spiritually dead, buhi una sa Ginoo. Unya, human nga siya mabuhi, muna nga kung mawalihan siya, makadungog siya minsahe nga, angay siya maghinulso siyang sala ug mosalig ni Kristo, mga isang bisag di na pasundog og ampo, kanatawhan na, mosalig yun na sa Ginoo. Tungol kay gibuhi na siya spiritually. Tagaan siya sa Ginoo sa pagtuo. Munang siya, makasalig ug makatuo kang Christ as Lord and Savior. So, naluwas na pastor? Yes, luwas siya. Why binuhatan niya? Kay daghang mga bersikulong magpamatuod nga dili tungod sa mga binuhatan. Efeso 2:8. Ito rin basahon kadali, ha? Ngayon pa ni Pablo din, sa English Bible. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Klaro, no? Kaya tungod sa grasya, kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo, o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay magpasigarbo. So, imong pangutan na texter, maluwas ba ang tao nga igurang ito niya, wala siya maayong binuhatan. Subon ako, ang kaluwasan, walay labot din na ang binuhatan sa tao. Trabaho na sa Diyos tanan. Okay, sulti po na, gawas aning sa Efeso 2, ini sa Roma, Kapitulo 4, Romans chapter 4. Nga, matod pa din sa Roma 4, versikulo 1 sugota. Iyan pa din Paul. O karon unsa may atong ikasulti, mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kaya kung si Abraham na himo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, dili higala. Doon na siya kapasigarbo, ipanghambog. Versikulo 4 at 3. Kaya sa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios o katong giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. So ang pangutanan ni mo texter, ang tao maluwas ba pinagis pagtuo nga walay binuhatan? Ang tubag yes. Kini si Abraham example. O siya binuhatan. O wag yung binuhatan o sa katao aron siya luwason. Ang tao pagkamatarongon pinagis pagtuo diha kang Kristo Jesus. Pero before that, regeneration o na pagka-born again mo nang ginasugutan nato din ni kauban ni Atty. Limuel. Okay? So, wala tayo bahin sa kaluwasan higala, ha?
ay ang regeneration pagka born again completely iya nga trabaho sa Dios. Karon niya sa man mitabo ang maimbuhat, pastor. Human nga siya mataw pag-usab siya, human siya nga gibag-os Ginoo, mo sunod na ang mga maayong buhat. Mo follow. Makita na diya kaniya ang mga maayong binuhatan. So, ang usa ka taong naluwas, makita gyud ang iyang maayong binuhatan. So, ang imong pangutan na, pastor, maluwas ba bisag wa sa maayong binuhatan? Kanang tawhanan na wala na maluwas actually, kay kung naluwas na makita man ang iyang mga maayong buhat. Musunod mo gyud na. Ikaduhang Korinto 5:17, so tuingon ni Apostle Paul diha. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ano sa katao daw na akang Kristo Jesus siya, bago nang binuhat, ang daang mga butang nangagi na, tanawa, ang bagong mga butang nahiabot na. Mao na nga, di na to sagulon ang pagtuo ug maayong buhat. No? Lahi ang pagtuo, lahi ang maayong buhat. Ang pagtuo, kung kaluwasan ng sigutan, trabaho na sa Dios. Unya ang tao nga ay born again sa Ginoo, makatuo siya. Asa may verse na, pastor, nga ang tao nga giborn again, makatuo siya. Unang Juan 5, versikulo 1. Tanawan niyo ni maong verse. 1 John chapter 5 and then verse 1. Sa inyo diri, matter pa din is pulong sa Ginoo. Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatuo nga si Jesus maong Kristo. O ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gianak. Unsa daw higala? Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatuo. So ang pagtuo, ang taong tiuray nga makabaton og saving faith, pagtuo nga muhatod kaniya nga siya ma-justify at ubangan sa Ginoo, buhi na siya, resulta na sa trabaho sa Holy Spirit dihan niya. So, texter, aron di ka maglibog, ayaw isagol ang maayong buhat o ang pagtuo. Ang tao maluwas, completely pinagis pagtuo diha kang Kristo Jesus, nga una, trabaho una sa Ginoo diha niya. Kunya kung siya nataw na pag-usab, naluwas na siya, resulta og mga maayong buhat diha sa iyang kinabuhi. Makita ang good works, no? So dili maghimo good works aron ma-born again or maluwas, kundi ang good works resulta sa taong giluwas Ginoo. Sama ni katag example si Abraham. Ato matong example si Abraham ganiha. Si Abraham. Kung imo tanaw ang life ni Abraham dito sa Mesopotamia or of the Chaldees dito sa Iraq man nga lugar. Gasimba pa siya dito mga Diyos, mga larawan kauban sa iyang mga forefathers, sa iyang mga katigulangan. Simba sila mga rebulto. Sa diha nga gitawag sa Ginoo si Abraham. O giingnan nga lakaw anang lugar. Ihatag na ko na nimo. Ingon nga panulundon. Ingon pa sa Book of Hebrews chapter 11 verse 8. Si Abraham milakaw nga. Wa siya kabalog asa mo adto. Igo lang siyang sunod kung sa instructions sa Ginoo niya. Karon nagasimba pa si Abraham og mga rebulto? O man nga siya gisave? Wala na. Ang dire sa example sa Lucas 19, si Zacchaeus, tikasan to. Pero sa diyang gisave siya sa Ginoo, sa ingon niya, Lord, katunga sa akong kaptangan, akong ihatag sa mga kabus. Katunga akong latikasan, ako itong ulian. Kapila to, kapilo, kaupat, kapito. Kaya tungod kay ang tao, excuse me, kaya tungod kay ang tao nga teoray nga giborn again sa Ginoo, mga igsoon, no? Makita, ma-manifest ang good works niya. Klaro man ang giyon ni Apostol Paul dili sa atong gibasa Efeso 2:8-9 dili tungod sa mga binuhatan aron magpasigarbo. Verse 10, for we are His workmanship,
created in Christ Jesus unto good works. Gibuhat na to sa Ginoo, giluwas ta ang iyang katawan, iyang giluwas, alang sa maayong binuhatan. Sa ato pa, doon nagyoy, maayong butang makita sa usa ka tawo nga giluwas Ginoo. Okay, I hope, texter, no, na napaminawan ni mo ni atong tubag nga ang maayong buhat, dili mo to sa kaluwasan, kundi grasya kaluoy sa Ginoo, luwasan una ang usa ka tawo. Kung siya naluwas na, makita na ang iyahang mga maayong buhat. Now, sige, atong nabiyaan mo igsuon, atong paghisugot na ito, mahitungod ni ining pamilya sa Dios, God's family. Kuning karon nga balik-balik ning pamilya sa Ginoo. Kay daghang kayong namembro sa simbahan sa Ginoo, panuwa mamembro siya pamilya. Pwede rin, pastor, pwede kayo. It is possible to be a member of the Lord's Church, but not in the family of God. Kaya membership mangod sa Church sa Ginoo is through water baptism. Whereas sa pamilya sa Dios, wagi mangyud og regeneration o pagka-born again. Muna nga, dako ang pamilya sa Ginoo sa tulo kanabang kalangkuban o sa katawhan, the family of God, the kingdom of God, and church of God, pinakadako ang pamilya sa Ginoo. Tanan nga mga nangaluwas, tanan nga excuse me, sinati og kaluwasan higala, usabon ako, membro sa pamilya sa Dios. Asay, pastor, kung wala siya mabilong sa inyong simbahan, wala mabautismuhan rin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, unya, naluwas siya, sure siya sa langit. Sa kung nagkaroon na yung kilaingon maisuon, very sure siya. Mabito na nga, dili ta pwede mo claim nga kita rin naluwas. Kita rin mga Sovereign Gracer, Landmarker. Kaya ang kaluwasan, dili pinagi iglesia, ang kaluwasan pinagiog, kanang pagkatao pag-usab, trabaho sa Holy Spirit. Kaya naipay mga verses nga ang tao members pamilya sa Dios diyang maluwas siya. Oh yes, tanaw niyo maigsoon, no? Kining book of 1 John chapter 5, unang apatay oras ay gabay naman lang di ay atong isugutan sa sunod maigsoon kining kingdom of God, pero sa taas pamilya sa Dios. Unang Juan kapitulo 5 unya versikulo 10 matupad dinhi. Ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios nagapakahimo kaniya nga bakakon, kay wala man niya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios mahitungod sa iyang anak. Verse 11, og ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon. O kining kinabuhi diha sa iyang anak. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Kaysa ang naay kinabuhi, ang nakabaton kang Christ. Mao tong naay kaluwasan mo ni membros pamilya sa Ginoo. Verse 13, kining mga butang gisulat ko kaninyo na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. That is a present position. So, ang pwede maisuon, kaluwasan ba ang sa buhi pa? Ikaw higalang naminaw itong programa ron. Sinati na ba ni mo salvation? Tigalig wala pa I may say this time, come to repentance. Saligi ang himo ni Kristo sa cross, kay siya rin na makaluwas ka ni mo higala. At oras, nandulog sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. manamilit, magaingon ang Diyos, magpalangin ka natong tanan, daghang salamat.
USA kang chingwa kang best o kanyo nga tanan bisan pagani no sa kang durang kumusta mo rin na o usab sa ato sa mga listeners during dapita sa Canada no chichi o tibok ka pamilya. Now ato ding meditation maigsoon sa una sa atong meditation sa dapit na pastor atong meditation pag flow na to din sa Proverbio Kapitulo 13 unya din hita sa verse 19 ata 19 the desire accomplished is sweet to the soul but it is abomination to fools to depart from evil. Ang tinguha daw mas matigayon kini matuman kini mga tinguha bitaw nato diba lipay kay no pero may isang tinguha kanang mga maayong butang unya ako nakita biya basta mga maayong butang bitaw nga kahimutan si Ginoo pleasure po si Ginoo yang ihatag ginang ihatag nga po na Salmo 84 paborito ba yung versikulong Lemuel na-remember na ako ni nga sa dihang nakapasara siya sa bar examination itong December 2023 ba to Lim no? Yes, 2023 dito mi sa gawas ako dito sa Manila no? Natabang taking the Lemuel Supreme Court sa gawas ato dahil na muguli kaya nag-land trip from ato pa-picture siya dito gyud ang background ang Supreme Court o niya ayan ito ang gibutang siyang Facebook gibutang nagbersikulo verse 11 sa Psalm 84 muna for the Lord God is a sun and shield the Lord will give grace and glory kini muna gibutang ni Lemuel part sa verse 11 sa Psalm 84 no good thing will he withhold from them that walk uprightly walay maayong butang nga itungin na hindi ba ihatag sa Ginoo sa pa ihatag sa Ginoo ang mga maayong butang kanila nga nagalakaw din sa pagkamatarong ano kini mga reminders ka nato ni Maigsoon wala gyud ko mo sa katawo no nga magmahadlokon sa Ginoo pinagi sa pagtuman siya pulong sa Dios mana kaya itong gibasa sa Proverbio 13 Proverbs 13 verse 19 the desire accomplished is sweet to the soul kanabang katamis din sa atong kalag no kahatag kalipay lakturo nito pagkasulti basta mga gitinguha matigayon second phrase verse 19 Proverbs 13:19 ira but it is abomination to fools to depart from evil apan dulumtanan abomination dulumtanan sa mga buang-buang ang pagbiya gikan sa paghimog daotan Allah kinaygyud ay mga tao maigsoon nga wala higrasyahi si Ginoo kay kini magong tao nga mabiya sa paghimog daotan maigsoon grace sa maguna si Ginoo grasya ra gyud na no bita ako kanay ginungod ba ngayo kita og kaluoy sa Dios kadali lang maigsoon ha ang abog na ning coffee pero actually gatas gini ako lang sa gulag pating gamay ang coffee no sa may mong giinom pastor kainom ganang gipalit na malo nga gatas pang tiguang bitaw anlin kay para maayos atong bukog makayos itong bukog okay may isang balita sa verse 19 no, Proverbs 13:19 but it is abomination to fools to depart from evil so kini mga tao mga isaw nga wala higrasya sa Ginoo gahimog binuang di kuana sila dulumtanan sila ang mubiyag paghimog dautan ato pa naana na gid sa paghimo ani no og mo na giingon dito sa Jeremiah ba to? Jeremiah nga 13:23
nga naalala magis paghimog dotan, pero di ko sure kung ba ni bersikulohan ni, pero ako sang taraong kadali if I have quoted it rightly. Tama yun, salamat sa Ginoo. 13, versikulo 23 para Jeremiah, where Jeremiah said, "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil." Makailis ba daw ang Ethiopiahanon sa iyang panit? Kaning mga taga-Ethiopia magod maikson sa buhay na Africa. Kung sila, ito man sila panit yun. Manang pungatanan ni Jeremiah, makailis ba daw ang Ethiopiahanon sa kaitom sa iyang panit? Pero karon na may daghan rong sa una wala man pero karon na dito sa India maigsoon, diba, mga sagad sa mga tao dito sa India, ito mo mag-color sa ilang pamanit nila. Kusog karon dito sa India na kuan, may mga bagong na-discover nila. Kuya Arben, yung mga taga-India maigsoon, discovery. Karang India, sa India man na himo ng, iyaman na sa India ng bao-bao, no? Na, muatras pa, kusog pa kayo mo dagan, kusog mo tungas, muatras pa yun. So, medisina, brato, kaya medisina sa India. Medisina nila to, hindi mas to, kay pertinang mahala. Ano na-mention ako na sa mga taga-India, tungkol kaya naa sila yung mga discover ng maigsoon, pampaputi sa ilang panit. Magluluto tayo sa paso, maragmao siguro na. Sa una, di pa pa sila discover, pero karon na. Mo nang ingo diri si Jeremiah, ang Diyos ba kasulti na si Jeremiah nga, makailis ba daw itiyahanon sa kaitom siyang panit? O ang leopardo sa iyang mga kabang, leopard ba? Kabang manag panit ng leopard. Then, ingon pala niya, then may also do good that are accustomed to do evil. So, kung makailis ang kuan, makailis at piyano sa iyang panit ni ang leopardo sab, kamo sablay, makahimo na ipon mong maayo. Nga naanad na sa paghimog daotan. See? So, ang taong daotan maigsoon, yun ang hilig sa paghimog di maayo. Mga parents, reminder yun sa atong mga kabataan, atong silang sultihan, nga di makigbarkada sa pili sila mga kisa ilang kuyog-kuyogan. Kay kuyog tig suyo pug marijuana o di ba tig simhot og shabu na ting paita gyud. So muna mga reminder ka nato sa Proverbs chapter 13 then verse 19 ugma ato isgutan ning verse 20. Now sige maigsoon, hindi siya ta sa ato ang sermon outline kay wala nato ni tatawtang nabiyaan nato ni sa dayong topic, Pastor. Atong topic sa atong sermon outline, patay panahon, atong balikan niya itong mahitungod sa mga pagturuan nga gibili ni Christ sa iyang kaiglesiyahan. Now, guys ko ta maigsoon sa topic nga The Savior of Babylon's Wise Men. Sige, please turn your Bible sa book of Daniel, Kapitulo 2, nga just one verse 12. Ingon pa rin sa versikulo 12, "For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon." Mana atong giuluhan kinyog, The Savior of Babylon's Wise Men. Ang maluluwas sa mga taong malamon dito sa Babylonia. Now, sa ito, atong ibalikon sa kadali maigsoon, ang background aning ato ang topic. Doon na tayo tulog ka mga punto. Unang punto, the problem. Second main point ato, the solution. And third main point ato, the outcome.
Ang problema diri sa atong kini atong gibasa maiso sa Daniel chapter 2, doon ay problema. Kasi problema di, Pastor. Ang problema diri mao nga ang hari sa Nebuchadnezzar sa ang Babylonia itong panahon nga mao si King Nebuchadnezzar nagdamgog mga damgo nga way makahubad kunya usang gyud sa mga damgo yang damguhan nga gusto niya ipahubad sa mga wise men sa Babylonia. Apil na po dito sila si Daniel kay nemo to sa mga captives, di ba? Nemo sila mga ulipon ba? Karon way makahubad sari so gipatawag tanang mga wise men. Karon nawa sa una nawa ang di na pun ma-remember sari ang iyang usa ka damgo. So iyang gipatawag ang mga maalamon dito sa Babylonia. Iningon na sige ihatag na ang kahulugan sa akong damgo. Ningon ang siyempre mo tanaw sa damgo ni mo sir. Sa damgo sir. Ningon mga hari nga nalimot gani ko. Nalimot gani ko hubara. Mo tong nangatarungan siyempre. Masa paghubad nga wa may gisulti nga unsay gidamgo. Ningon naman ang hari nga hubara akong damgo. Asa may damgo nimo? Daghan pa mo katay hubara ako. Nya wa man gisulti. Nasuko ang imo to ingon to mga Chaldeans, mga maalamon sa Egypt sa Babylonia nga wala man gyud makahubara na sir ko may gisulti gawas lang sa ningon dito gawas lang daw sa mga gods. Gawas lang sa mga gods ilabihang sukoa sa hari maysoon. The Chaldeans answered verse 10 before the king and said, there is not a man upon the earth that can shew the king's matter. Therefore there is no king, lord, nor ruler that asks such thing at any magician or astrologer or Chaldeans. Wala yun. Except, verse 11, except the gods whose dwelling is not with flesh. Na ilang giinan na hari nga wa maging makatubagan na sir kay wa mi kabalo sa damgo sa may hubaron. Pagkadog sari lago tagi no sari verse 10 12 Daniel 2:12 for this cause the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. Pamati yung tanang mga maalamong tao sa Babylonia. Apil na buto sila si Daniel dito tulo niya ka mga kawanan ng mga Hebrew children. Apil na po sila. Bato ang ipapangita kay pamatyon lagi tanan. Nakaabot na kang Daniel. So mo ni ang atong first main point, the problem. Nobody can interpret King Nebuchadnezzar's dream. So, death to all wise men of Babylon. Daniel 2:5. Now, second main point na to, the solution, say, solution ini problema. Problema magito. Kasi di magka-problema na nga, pamatyon tanang mga nagpakaro, mga wise men dito sa Babylonia niya. Napil man dito lagi sila si Daniel. Dahil mo sa mga ulipon. So, problema. Karon dito sa second main point ato, the solution. Excuse me, nakaabot kang Daniel ang maong order sa hari. Nakaabot na ang ito kaniya. Ang verse 13, Daniel 2:13. And the decree, sugo, went forth that the wise men should be slain. And they sought Daniel and his fellows to be slain. So, ingon din no? Sa kasugo sa hari, ingon din nga tanan ng mga malamon lagi sa Babylonia, si Daniel, pangita aron patyon. Then Daniel answered, verse 14, with the counsel and wisdom to Arioch. Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men. Ang gibuhat ni Daniel, yung gipangita itong kadagkuan sa mga kasundaluhan
nga gisugos pagpangita kanila. Ato yung mga wise men sa Babylonia. He answered and said to Arioch, the king's captain, "Why is the decree so hasty from the king?" Then Arioch made the thing known to Daniel. Yung pa ni nangatarungan si Daniel, sabak, kadali bagudaan ang mga desisyon. Ipapatay dahil mi, ano di ay? Patanan ni Daniel. Ingon dahil din gisultihan sila ni Arioch. Made the thing known to the gisulti ni Arioch, kanto kang Daniel, kiniking butanga. Verse 16, Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. So, yun ni Daniel nga, tagay may panahon. Inang hari dito nga, tagay ko panahon. So, nisugot si Arioch. So, karon anhita sa nito second main point, the solution. Unsay gibuhat ni Daniel? Daniel, first subpoint na to magson, mao nga Daniel's right decisions. Ang tukmang gibuhat ni Daniel. Unsay iyang gibuhat? Mao to ganiya. He approached the king's captain. Giduol niya. Wa siya mutago. Iyang giatubang. Giduol niya ang maong sinaligan sa hari, pagpangita kanila sa pangaraw pagapat yun, iyang giduol, wa siya mahadlok. Anong mahadlok si Daniel ito, pastor? Anong mahadlok man si Daniel? Gawa masigihimong daotan. Kabalo kahigala, basta wag ito gihimong daotan, o may itong kahadlukan. Diba? Ato lang kahadlukan, kung makasala, tatubangan sa Ginoo, kung dapat na mahadlok yun niya. Kay, unsa ito ipugas, anihon magyun na to na. Mahimo bitaw tag mga binuang maigsoon. Natin mga foolishness ginahimo. Dapat madlok kita na kay sure gyud na ang kita mga magtuog maghimo ta na sigurado gyud ang laparos Ginoo. Kastigo man gyud ang Ginoo siya makalakan nga maghimog di mayo. So wa madlok si Daniel, giduol niya ang sinaligan sa hari. Nag-iistorya siya. So, ang problema, maiso na kung nakita, ang unang buhaton kung naay problema, pamalandungan o niya istoryahan. Magtiayon kung doon na gani problema, istoryahan. Unsay angay himuon, maigsoon, ipadayon ako ni Ugma. Nate oras. Breto ni Ugma. Kang apela po din ang ato ang doctoral study sa church. Higala kung ikaw sa imong pagpaminaw ron, pagkasunod kaluwasan na imisay, come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handurugma sa matak na sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manangilit, magaingon ng Diyos, magapatalangin, kadatong tanan. Daghang salamat.